Ngayong araw, we're going to try out a motorcycle that claims to be surprisingly affordable yet offers an unparalleled riding experience, impressive aesthetics, and engine performance that is as amazing as it sounds. It is also said to have exceptional grips and suspension, a comprehensive package that truly stand out. Yan ang ilan sa mga ipinagmamalaki ng isa sa ating featured motorcycle, ang CF Moto 700 CLX Heritage. Pero bago yan, kung bago kayo sa ating channel, make sure to subscribe for more vehicle reviews like this. Going back to this 2023 CF Moto 700 CLX, is it truly good as it claims? Susubukan natin yan dito sa ating Manibela Test Drive. Okay, let's roll it. So, CF Moto Heritage ito na 700cc. So, naked siya. Parang scrambler ang dating niya. So far, yan, kagaya niyan. Ito sa matandang kagaya natin na bagong rider. Pansin ko yung kanyang suspension sa ganitong road para sa akin pong ay medyo matigas yung dating. Hindi ko alam kung baka yung kailangan ko ng adjustment sa gulong, no? At yung kanyang brakes, no? Medyo may hinahanap ako sa brakes niya. Yun, medyo may baldag. Pero yung amo niya sa pag-ride, madali namang i-maneuver. Maganda naman siyang dalhin. Okay na okay do sa mga bagitong kagaya ko. Kaya lang syempre kung kasing edad ko na, baka mas maghahanap ng lambot ng konti doon sa kanyang suspension at siguro adjustment lang doon sa tire pressure and all others. And yun nga, yung brakes na hinahanap natin. Yung kanya namang response, yun naman siya ganang atrasado lang. Talagang pagka yung may mga uneven yung pavement na dadaanan mo, medyo ramdam mo siya, no? Pero natural yun kasi din minsan sa mga motor, no? Kahit yung mga high-end na mga motor na mga scrambler, kung minsan talagang kasama yun dun sa riding experience mo. Yung stability niya sa ganitong takbuhan and yung response niya naman, hindi siya ganong kalakas. Pwede na siya, lalo na sa mga new riders na kagaya ko. Kasi expressway legal na din to dahil 700cc siya. Siguro kailangan lang din kumapit pa nung preno nito dahil bago, ma-break in siya para lumapat talaga ng gusto yung brakes para makuha mo yung talagang lakas na hinahanap mo at yung response niya dun sa brake. Kasi parang unti-unti halapat yan kuminsan. Lakas na rin siya para sa 700 eh. Ganda din pagka ganito, ite-test ride din po ninyo para maramdaman nyo yung feel ng motor para doon sa hinahanap ninyo. At the same time, yung price point niya may consider mo kasi ito 700cc CF Moto Heritage na to, 378,000 ang kanyang presyo. So dun sa mga ka-level niya, pwede mong
ma-line up sa mga options na pagpipilian mo. As to the after sales, kaya maganda din po yung kuminsan may nakakausap tayo no, na talagang owner na matagal na nilang gamit yung motor o yung sasakyan kasi may experience na sila ano yung mga common na nagiging problema nila kahit sa mga sabihin mo na ano na piyesa na nasisira, pinapalitan, nagkakaproblema, at yung after sales service kung kumusta yung serbisyo at yung availability ng parts. Okay, sa riding position niya naman okay naman, ka naman nakayuko, sakto lang no, okay naman yung riding position niya, hindi nakakangawit, tamang-tama lang. Di mo rin na kailangan mag-riser sa handlebar mo. Kung para sa size ko, no, ganito, sakto lang naman. Yan yung position natin. Ayos, siya na. Isa siyang alamat. So, may riding modes. Ayun, may sport. Naka-eco. Eco. Sport. Mas responsive nga siya pagka naka-sport mode. Okay naman pala eh. May sport mode pala siya at saka eco mode. Mas nagiging responsive siya kapag naka-sport mode. May power pa palang ibibigay. Ano? Iba pala yung response niya. Medyo dumadamba na siya. Kapag ka pala nag-sport mode ka, dumadamba-damba na siya. Mas malakas ang hatak niya pagka naka-sport mode. Mas aggressive siya, lumalakas yung torque pagka naka-sport mode siya. Siyempre, mukhang mas malakas sa gas yun. Yan. Oo, may response na. Hindi ka na basta maiiwan sa arangkada dito. Naka-sport mode siya. Lakas pala. Iba yung lakas niya na binibigay niya pag naka-sport mode as compared pagka naka-eco mode ka. So okay na tayo, 0-0 na tayo. Nag full tank tayo para makita natin yung fuel consumption niya. Pa-0 po ulit, yan. 0-0 na tayo ulit, ah. So from here, titingnan natin kung makakailang kilometers tayo. Malaman natin kung ano ang fuel consumption niya. Making use of two different riding modes na Eco and Sport. So, yun, Eco, Sport. Left and right. So, Eco tayo. Yan, right now, naka-eco tayo. Titignan natin yung consumption niya sa eco. Yan, nakakatakot. At the price of 378,000, mayroon kang cruise control. Tetest natin yung cruise control dito. May isa ito sa mga kuminsan ay hinahanap din sa mga high-end na ibang motor. Pero wala silang cruise control. Kahit naman naka-eco mode ka na, hindi naman ganun ka delay. Ano. Pero iba yung naka-sport mode. Pag naka-sport mode, mas malakas humatak. Pero very nimble, tsaka relax lang din yung ride mo sa kanya. Kasi hindi ka nakayuko, naka-upright ka naman dito. Na tingnan natin yung kanyang stability, no, pagdating sa highway. Kasi wala tong windscreen. Tingnan natin yung sa wind drag niya. When it comes to vibration, ramdam mo sa braso mo yung
vibration niya, no? At siguro mga 50 pa lang, ganun. Although alam naman natin talaga may mga vibrations, no? But itong ano nito, nararamdaman mo yung vibration niya siguro. Ayan, sa handlebar mo, pagdating mo ng 50, mas nagiging prominent na siya. Yung epekto kasi nun kung minsan, no, sa long ride, yung vibration, nakakamanhid talaga siya ng kamay, no, pag mahaba. Kaya minsan talaga isa din yun sa mga pinapansin ng mga rider. Ako bilang isang baguhang rider lang naman, nararamdaman mo yon siyempre, pero depende kung ano yung tolerance mo sa vibrations, kasi minsan relative yung lakas ng vibration, depende kung ano yung kaya mong i-tolerate, no? Pero talagang meron siyang vibration na siguro pagka mas tumatagal nga, mas magiging significant sa'yo yon. So mga short ride, hindi mo masyadong iindahin, pero makakatulong yung gamit mo na gloves, siguro road na dinadaanan mo din, kasi it would add up dun sa vibration na mararamdaman mo sa handlebar. Pero talagang meron siya, ramdam mo na hanggang dito sa may arms, no? Ang tugon niya siguro sa ganitong kahaba pa lang nung nira-ride natin, hindi pa naman ganun kahaba yung ride natin, kaya lang medyo looban yung pinasok natin, so may mga uneven pavement na dinadaanan tayo, plus yung kind of road na dinadaanan natin na hindi siya ganong kapino. Now we'll see pagpasok na natin dito sa expressway kung ano yung magiging reaction niya dun sa road, at paano makakabawas yung klase ng road sa vibration ng nararamdaman din natin. Kasi hanggang dito, bago dumating ng siko, ramdam mo pag lalo ng 50 pataas na speed mo. Sa foot peg, talagang ramdam mo din naman yun. Laging may mga vibrations din yan, pero gaya nga nung gaano magiging ka-significant yan sa'yo sa magiging pagod mo habang tumatagal yung ride mo. Kaya minsan yung choice din ng ating mga riding gear would also help, pati na dun sa like halimbawa sa mga boots na suot natin, para dun sa vibration naman sa peg na umaakyat naman, paano nabe-break nung boots natin yung pag-akyat sa paa natin, yung vibration. Ganun din sa kamay, no? Dito din sa body, yan, medyo maangat ka na 70. Pag nag-clip ka na sa tank, pag clip mo sa tank, medyo yung vibration gapang na din sa legs mo. Siguro makakatulong din yung tank pad, kasi nararamdaman mo na. Ewan ko po dun sa syempre iba-iba naman tayo nga ng tolerance natin, pero syempre sa mga matandang kagaya namin, medyo significant yung mararamdaman mo sa motor sa pagra-ride mo. But syempre motor is motor, talaga pong may mga ganong mga experiences. Depende lang talaga kung gaano kalakas para sa iyo yung vibration na yun, at gaano ka significant sa riding na gagawin mo. Saan ka pumupunta, gaano kahaba ang binabiyahe mo. Ito na tayo ngayon sa SCTEX. Engage natin ngayon ang ating, ayan, ramdam na ang mas lumalakas yung vibration. Roll natin ngayon ang ating, ayan, naka-cruise control tayo. At 378,000, meron kang displacement na 700cc, meron kang cruise control na ino-offer niya. Ayan, naka-cruise control tayo. So far, stable naman siya, no? Ramdaman natin yung, syempre, masapul na sapul tayo ng hangin kasi wala tayong windscreen. 93, 95, 97, 98, 99, 100. Speed of 100 tayo.
malakas din ang ano niya kahit nasa eco. Tingnan natin yung ano. Eco tayo. Speed up. Nakita mo yung pagbabago. Naka cruise control tayo, ano? Stable naman siya. Kahit medyo malakas yung wind natin. Sa mga novice riders, no, okay din naman tong pang start, no, dahil meron na siyang cruise control na hinahanap ng marami dun sa ibang mas mahal dito pero walang cruise control, no. At yun namang power niya, mayroon siyang dalawang selector ng riding modes, which is the Eco and Sport, na pag nag-sport ka, mararamdaman mo yung difference ng hatak niya pagka nag-sport ka, no? Hindi siya ganung kabigatan, ano, hindi yung mabigat na mararamdaman mo. Kaya alam mo, pwede mo siyang kahit paano ihampas, no? Hindi naman siya ganung kainit yung makina niya pagka medyo na bagal tayo ng konti, no? Well, syempre, pagka nandito ko sa expressway, may hangin naman walang problema doon. Problema mo dyan doon sa talagang nasa mga city ka, which is ito, I guess okay din to doon sa mga tumatawid ng expressway, papasok sa looban, pumapasok sa Manila, yun lang talagang yan. Ramdam mo talaga yung vibration sa handlebar na habang medyo tumutulin, mas lumalayo yung gapang sa braso mo, no? Medyo umaangat na, lagpas ng siko na. Depende nga yun kung paano tatanggapin ng katawan mo sa long ride yung ganong pakiramdam. Doon tayo ngayon sa PTT, ano ba to? Anong lugar ba to? So far, natakbo natin ay 44 kilometers, no? Magkakarga na tayo. Pakita natin yun. Ang natakbo natin mula dun sa pinanggalingan natin is only 44.7 kilometers. Naka-eco mode tayo all throughout. Kapraso lang yung nag-sport para lang makita yung hatak, pero hindi naman prolonged. Malalaman natin ngayon kung hanggang magkano 44.7. Sabihin mo na i-round off na natin ng 45, no? Round off na natin ng 45. Malaman natin kung tapos magpapalit tayo. 95 po. Yan. Tinetest lang namin kung ano ang consumption. Konti lang po yung laman. So 1.9 liters, 142 pesos. 45 kilometers divided by 1.9, to be exact. So 23.68. Ibig sabihin 23.68 kilometers per liter ang natatakbo niya. So versus sa claim niya na 27 kilometers per liter. So far sa experience natin, ang actual natin ay 23. So hindi na ganong kalayo, ano? Hindi na ganong kalayo. Ito, pwede yung subukan para doon sa mga newbie na kagaya ko na rider. Pwede siya. Maganda yung height, magaang. Tingnan nyo na lang po kung ano yung comfort para sa inyo and ano yung magiging epekto sa inyo noong vibration na mafe-feel ninyo. Will it be okay sa long ride para sa inyo? Depende po yun kung paano natin siya titignan. So yung isa naman ang ating yung adventure bike nila, which is 800 MT. Ang gagamitin na natin from here to Pangasinan ay yung 800 MT na ang CF Moto. So gagawin natin, full tank muna natin din yon para malaman na din natin kung ano naman yung consumption niya and then yung ride and features niya. Once again,
Moto Classica, kasama natin ang Moto Classica sa ride natin na to. Sumama na sila sa pagdalaw sa mga dinadalaw natin. So, tuloy-tuloy po naman ang ating gagawing pagbiyahe papunta sa dadalawin nating susunod, making use of the 800 MT ng CF Moto, which is 800cc, na ang price naman niya ay 578. So, ito, price point ito, 378. Meron na kayong cruise control, meron kayong 700cc na makina, at etong magiging experience ninyo. So, puntahan natin at lilipat tayo sa kabila. Okay. Let's change. Tingnan natin yung kabila. So, lilipat natin yon. Kakargahan ko naman yon. Full tank naman natin. That's our test ride review for the CF Moto 700 CLX. Bukod dito sa ating nai-test na 700 CLX, mayroon pa tayong isang susubukan mula pa rin sa CF Moto. Ang kanilang largest bike, ang 800 MT Touring variant. Abangan dito sa Manibela.